Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, isa na namang oil tanker ang lumubog sa ating karagatan. Patungong Iloilo ang MT Terra Nova na may lulang 1.4 milyong litrong industrial oil noong Hulyo 25 malapit sa baybayin ng Limay, Bataan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 11,000 na mangingisda sa Bataan at 8,000 naman sa Bulacan ang maaaring direktang maapektuhan ng tinatawag na oil spill. Noong Hunyo 31, isinailalim sa state of calamity ang walong bayan sa Cavite. Gaya ng Limay, Bataan, no-catch zone na rin sa mga bayang ito. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, nasa 25,000 mangingisda sa mga apektadong bayan ang nangangailangan ng tulong dahil nga sa kawalan ng hanapbuhay. Sa tantya ng pamamalakaya, isang federasyon ng mga mangingisda, pinakapektado sa Cavite ang Naik na may 7,000 mangingisda, Rosario, 6,000 mangingisda. Pinangangambahang umabot na rin ang oil spill kapanalig sa ating Manila Bay. Ang kumpanyang SL Harbor Bulk Terminal Corporation ang sinasabing umarkila sa MT Terra Nova. Bilang isang subsidiary, konektado ang kumpanya sa San Miguel Shipping na kung saan matatandaan na umarkila din sa MT Princess Empress na lumubog at nagdulot din ng malawakang oil spill sa Mindoro noong nakaraang taon. Pag-aari naman ang MT Terra Nova ng ship owner Shogun Ships Company Incorporated. Habang isinusulat natin ang editorial na ito, hindi pa nakikipag-ugnayan sa opisina ni Bataang Governor Jose Enriquez Garcia III ang may-ari ng barko para pag-usapan ang pagbabayad danyos sa mga apektadong komunidad sa probinsya. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, kumikilos na ang pamahalaan. Katuwang ang pribadong sektor katulad ng Petron Corporation na bahagi ng San Miguel Group of Companies at ng ship owner Shogun upang pigilan ang paglawak ng tinatawag na oil spill. Kapanalig, nananawagan naman ng iba't ibang environmental groups sa pamahalaan na papanugutin ang mga kumpanyang responsable sa panibagong insidente ng oil spill. Para sa Center for Energy, Ecology and Development o CEED, pangalawang oil spill na ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Mayroon ng dapat na mga aral na natututunan sa unang oil spill. Hindi raw ito dapat matulad sa nangyari sa Mindoro na kung saan hanggang ngayon ay walang napapanagot sa mga polluters. Ano ba yan, kapanalig? Ganito rin ang panawagan ng Greenpeace. Dapat daw pagbayarin ang mga may sala. Aniya, ang mga mangingisda ang pinakamahirap na sektor sa bansa. Sa totoo lang, ang pinakapektado ng mga krisis na idinudulot ng climate polluting companies katulad ng mga fossil fuel at oil companies. Hanggat hindi raw sila napapanagot, magpapatuloy ang mga pinsalang bunga ng kanilang pagiging irresponsable. Katulad ng sinasabi ng Catholic social teaching, Laudato Si, ang pagtangis ng mundo ay pagtangis din ng mga dukha. Sa pagkasira ng ating mundo, higit na naapektuhan ang may hirap sa ating lipunan sapagkat mas vulnerable sila sa mga epekto nito. Dagdag pa ni Pope Francis, hindi magkahiwalay ang mga kinakaharap nating krisis na panlipunan at krisis na pangkalikasan. Kapanalig, sa kaso ng nangyayaring oil spill, makikita nating ang pagkasira ng karagatan ay nauuwi sa kawalan ng hanapbuhay ng mga mangingisda. Malinaw itong halimbawa ng mga krisis na inilalarawan ni Pope Francis. Ang krisis ng pangkalikasan ay krisis ng panlipunan din. Ang pag-iyak ng karagatan ay pag-iyak ng mga mangingisda. Kaya malaking kawalan ng katarungan kung walang mapapanagot sa insidenteng ito at kung hindi mabibigyan ng angkop at
pangmatagalang tulong ang mga mangingisdang nawalan ng mga hanapbuhay. Kaya kapanalig, ilan sa mga unang disipulo ni Jesus ay mga mangingisda sa totoo lang. Sa Mateo 4:19, inaanyayahan sila ni Jesus upang maging mga mangingisda ng mga tao. Huwag sana nating hayaang patuloy na maghirap at maging biktima ng kawalan ng katarungan ang mga mangingisda sa panahon natin ngayon. Panagutin ang mga dapat panagutin sa pagkawala ng kanilang hanapbuhay. Bigyan natin ng katarungan ang mga pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Sila pa naman ang nagpapakain sa atin, ang ating mga fisher folks. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.